Alright, good morning mga kaibigan. Tanggalin natin to dahil magpapalit tayo ng sa gearbox. Uy. Puwersado. Yun no. Tinanggal ko na yung muffler saka yung swing arm dito kasi magpapalit ako ng gear seat at 1333 teeth. DIY tayo. Dalawang ano lang naman to, tornilyo dito sa loob ng CVT kaya kailangan tanggalin ng CVT mo. 1, 2, 3, 4. So, yan siya. 4 kasama itong drain plug ng gear oil. Isa sa likod. Yan. Dahan-dahan. Tanggalin natin to. Op. Wow. Yun. O, diba? Ito na yan. Ang ano dito is i-check natin yung bearing ko. Okay naman. So, yan mga kaibigan. So, ginawaan ko na ng computation yung stock tsaka hanggang doon nagpalit tayo ng gear seat. So, papakita ko lang sa inyo. So, ito yung stock kasi natin. Ito yung primary main axle is 16 teeth ito. Ngayon, itong primary main axle natin, ayan, ito ay stock niya is 56. Yan. So, kinompute ko kung ilan yung gear ratio niya. So, sa primary reduction natin is yung primary main axle 56 teeth. Tapos, yung primary gear natin is 16 teeth. Ito. Ngayon, dinivide ko 3.5 yung primary reduction niya. So, i-divide mo lang siya. Divide lang to. 56 divide 16, lalabas yung 3.5. So, yun ang primary reduction natin lalabas. Ngayon, sa secondary axle naman, ang secondary axle kasi niya is yung stock niya is 35 teeth. Ito yun, 35 teeth. Ngayon, ito namang main axle gear ng secondary is 12 teeth. Ayan, 12 teeth yan. Tapos, i-divide mo lang din, parehas lang din. Ang lumabas niya is 2.917. Kasi round off na yan siya. Ngayon, yun ang kalabasan niya. Secondary reduction. So, para makuha natin, ang gear ratio niya is 3.5 multiply mo doon sa 2.917. So, lumabas siya is 10.208. Yun ang kalabasan ng gear ratio. Ibig sabihin, 10 ikot ng ating wheel, 1 ikot ng gulong. Magpapalit tayo ng 3 gear set. Ito, papalit natin 1333. So, ito yung kalabasan niya ay papalit natin. Yung gear set, bagong gear set natin, yung drive axle gear natin is 33. Ngayon, drive axle gear natin isa is 13. So, i-divide mo lang din to 33 divided by 13. Ang kalabasan niya, yung gear ratio secondary niya is 2.538. Itong stock na primary reduction, 8 times mo din dito sa secondary reduction. Ito yon 2.5. Ayan, ito yung computation niya. 3.5 yung primary reduction, stock niya. Tapos itong bagong set natin is 2.538. Ito yung secondary reduction niya. So, ito times lang natin to. Tapos, ang kalabas yan niya is 8.884. Iyan ang nakukuhang gear ratio niya. Yan, ibig sabihin pa 8.88, 8 ikot ng wheel S tsaka iikot ang gulong. So, titesting natin to kung meron ba siyang pagbabago sa performance ng ating NMAX. Alright, lilinisin muna natin kasi galing to ng machine shop. Galing tayo ng machine shop eh. Pinamachine shop ko to. Tapos na natin nalinis, di ko lang napakita sa inyo. Pero ang iba dyan nililinis, talaga nililinis mga ganito is diesel. Eh, wala akong diesel. Kaya hinanapan ko na lang para na malinis siya.
matanggal yung mayroong mga alikabok. Ito malinis na. So ang gagawin natin dito is lalagyan natin ng kaunting gear oil din kahit dito. Kahit dito din sa ano. Diyan, lalagyan din natin ng gear oil para medyo malambot-lambot naman, 'di ba? Pero ito lang 'yung ilalagay din natin. Uy, kinabahan ako ah. Ay papasok ah. Ayan. Yun. Diba? At tapos ito. Ayan oh. Kakabit na natin to. So sana maging successful ang ating paggawa. Dahan-dahan. Eh. Yun. Smooth. Pasok. So guys, baka magkamali kayong sa mga nagdi-DIY. Baka magkamali kayo ng balik ng tornilyo. Ito lahat ng tornilyo na yan. 5. Kasama na din tong pang-anim. Kasi lahat to is 7 pieces na tornilyo dito. Kasama itong drain plug ng gear oil. Ngayon, nag-iisang drain plug gear oil lang naman to is 12 mm lang naman to. Ito lahat is 10. Ngayon, ang kakaiba lang, itong nag-iisang full threaded. Yan. Full threaded yan. Ito yung tornilyo na nandun sa likod. Nag-iisa lang. The rest is dito, dalawa sa CVT at dito sa gilid. Yeah. Since na tinanggalan rin natin tong gulong sa likod, papalitan na rin natin ng disc brake. Ito. Papalit natin. Ito ipapalit natin. Parehas na sila sa harap at likod. RCB na lahat. Tanggal. Okay. RCB. Stock size lang to. Ayan o. Sakto. Tapos lagyan natin ng konting thread lock. Ulitin ko, sa mga gusto mag-avail ng disc brake natin na RCB, 230mm yan. 4mm yung thickness niya, ibig sabihin yung kapal. Ayan o. PM lang sa mga gusto mag-avail nito. Puti na lang. Yun. Yun. Swak na swak. Last na. Para sa testing natin. For you. Diba? Wala tayong pang mag-improvise na lang. 20% non-bloomer.